are not paid. We support Duterte because we want a president na kamay ang bakal. Mali. Bakal ang kamay. Kamay ang bakal. Bakal ang kamay. Di ba? Yun ang gusto natin eh. We want the Duterte kind of leadership. At nagkakasundo tayo dyan. Hindi natin kailangan mag-usap-usap o para ilabas ito o ito. Hindi. Bakit? Kasi nga, gusto natin ng ganyang klaseng leadership. It's organic. Yan ang hindi nila malunok. Kaya kaliwat ka na sasabihin, bayad ka ba? Paano magbabayad ang mga Duterte? Mga animal kayo, wala nang ang pera, ubus na. Kung alam nyo lang, hindi nyo kasi alam eh. Kung alam nyo lang kung gaano nakaubos ang pera ng mga Duterte dahil sa gastos sa pagpunta sa mga dahig, gastos sa mga abogado, kung alam nyo lang kung papaano nagsusurvive, malalaglag kayo sa upuan. Totoo. At kung sino ang totoong mga kaibigan na sumusuporta, di ko nasasabihin sa inyo. Kasi sasabihin nyo na naman, porket nang ka sa SMNI ka, hindi. Oh, may clue na yun ha, pag di nyo pa nag-gets. Nag-gets nyo? Oh, anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi gagawin ng mga Duterte na magkaroon ng mga bayarang ganyan. And we all know, lahat po kami noong panahon ng 2016 and 2022, alam namin na si Mabanta ay hindi simpleng vlogger. Ito'y talagang merong kumpanya at matinding operator nito. Yung connection niya sa mga Marcos. At kailan ba yun? Natutugma sa kwento ko sa inyo. O ito, halimbawa dito. Wait lang ha. Chotomate. Yan. Malacanang Palace. So, sa tingin nyo, kailan yan? Yung presidente ni sa Marcos. Diba? Kaya alam mo, ikaw, Auntie Claire, isa ang napakasinungaling. Yun ang dating magkakaibigan. At ang balita nga, ito'y balita po ha, ito'y alleged lang ha, ito'y haka-haka lang nung iba. Ito'y kinwento nung iba. Naglaban daw itong si Mabanta at itong si Bayot. Hindi ko na sasabihin kung sino yung Bayot ha. Kilala nyo naman yan, sigurado ako. Mag-isip kayo. Think. Di ba? Siya po, naglaban daw sila. Kasi itong si Bayot, sinulot daw sa kanya, kay Mabanta, si Marcos. So, kliyente ni Mabanta talaga, si Marcos. Sa katunayan, may mga lumabas na balita sa politiko. Papakita natin. Hindi, para maintindihan natin kasi hindi ho tayo basta-basta, yan, ayan. Ito po, mismong politiko ang nagbalita. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Siyempre, itong si Bayot, hindi ito nakapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagpipilit ito na makapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. At may balita pa nga, kinikilan niya. Sinisingil niya, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw sa ganyan. And, ginamit pa si Moca nun para magpalakas sa mga Duterte. Pero alam mo naman, hindi ho ganun sa kampo ni Pangulong Duterte. Kaya galit na galit ito kay Moca Banatan pa nito si Moca nun Meron din siyang isang kaibigan na nakisali din. Naaway-away sila dyan. Binanatan si Moca. Hindi nila matanggap na bakit mas matalino sila, mas matalino siya. Si Moca ang kinuha bilang assistant secretary ng Malacanang. Kasi hindi nila maintindihan na si Pangulong Duterte hindi yan tumitingin lang sa talino mo o sa iyong galing. Hindi yan. Hindi lang yan dyan. Napaka-importante ng loyalty and yung heart mo. Kung talagang para sa bayan ka. Hindi porket matalino ka lang, yun na yun. Hindi ko sinasabing hindi matalino si Moca, pero ang sinasabi natin dito, si Moca kasi may dunong, may puso,
at talaga namang loyal sa mga Duterte. Etong si Bayot, wala talaga yan. Walang ano yan, political butterfly yan. Ngayon nga, kita nyo, namamayagpag ang animal, paldong-paldo. Kasi nga, nung time na yun, hindi siya nakapwesto kay Duterte. Ang nangyari, etong si Mabanta, eto na nga, nakasulat na mismo, social media director. Sinubukan niya ngayon sumipsip dito sa mga Marcos, etong si Bayot. To the point na nabola niya ang mga Marcos. Kaya ngayon, na kay Marcos siya. Kaya ngayon, natanggal si Franco Mabanta sa mga Marcos. Ibig sabihin, para bagang pinili daw, di umano, allegedly, kwento ito, pinili daw ng mag-asawang Marcos, etong si Bayot. Huwag nyo na lang papangalanan si Bayot, ha. Alam nyo naman kung sa utak nyo kung sino yung si Bayot, eh. Kasi wala na yan, eh. Lubog na yan, eh. Nabuking na yung kanyang Caracas, paldong-paldo na yan. Ngayon, di umano, ito si Franco Mabanta ay natanggal doon. Okay, ibig sabihin nawalan na, ayan, nakasulat naman eh. Hindi ko na kailangan magsinungaling. O ayan, no? Nakasulat na po eh. Siyang social media director. And it was the time na may plano itong maging presidente ito si Marcos eh. Noon pa lang yan, panahon pa ni Pangulong Duterte yan. So binibuild up nila yan. Kaliwat kanan sa kanila nang gagaling yan. At yung mga bataan yan, yung mga kaibigan yan, makikita nyo yan sa mga picture, di ko na sasama. Di ko na lang dito. Lumabas din ang picture sa social media. Kung saan nandun si Bongbong Marcos, nandun si Lisa Marcos, nandun si Franco Mabanta, at iba pang mga vlogger. At nandun din si Mocha. And we are witness to that. Nakita natin yon. Alam natin yan. Pero, takang-taka sila. Kasi, si Mocha, hindi nag-Marcos noong 2016. 2022, sorry. Ito, kwento niyan. Totoong kwento to. Sa katunayan, medyo si Mocha lang ang lumipat, umalis doon sa mga nandun. Kung mapapansin ninyo, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung picture na yun, pero nakikita nyo na yun sa social media. O kung alam ninyo, i-post nyo na yun dito. Lahat ng mga vlogger na naandun ay nangampanya noong 2022 kay Marcos. Si Mocha lang hindi. Bakit? Kasi nag-uusap kami ni Mocha noon eh. Siyempre as an advisor, chief of staff niya, as a manager niya dati, nakikinig sa akin yun. At sinabi niya nga sa akin, hindi daw niya malunok na magiging presidente si Marcos. Kasi, tandaan ninyo, kahit ako, pumunta po ako sa bahay ni Marcos mismo. Based sa nakita namin, based sa narinig namin, sa tingin namin hindi kaya maging presidente nito. Malayong malayo sa Caracas ni Pangulong Duterte. Kasi kami naman, open kami. Kung sa tingin namin magaling itong kandidato na to, why not Poknat? Di ba? Kasi para sa bayan eh, kung makakatulong sa bayan. Ang problema, nakita namin, hindi siya pasok dun sa mga kategoryang gusto namin. Kaya hindi kami nag-Marcos noon. At doon sa picture na yon, si Mocha lang atang hindi nag-Marcos doon. Lahat. Nagtaka nga sila eh. Kasi parang akala nila magma-Marcos. Ang hindi nila alam kasi, kami, talagang solid kaming Duterte. We listen to President Duterte. And we asked the President before, nung 2022 election, we asked him, ano ba talaga ang lagay nito ni Marcos? And kinuwento sa amin ni Pangulong Duterte kung sino talaga si Marcos. Kaya before ba naglabasan niya mga bangag na yan, alam na po namin yan. At naniwala kami kay Pangulong Duterte. That's why we didn't campaign for him in 2022. Etong si Mabanta, ang sabi, natanggal daw dahil sa kagagawa ni Bayot. Anong kinaugnayan ngayon? So, along the way, nag-disappear ito si Mabanta. May mga bali-balita na due to, balita ito ito ay alleged lang, due to some health issues, kaya nawala ito si Mabanta. Sabi nila, we do not know. Basta nawala siya sa
vlogging scene. Nawala. Tas biglang suddenly, nag-appear yung PGMN. So we didn't know kung sino yung PGMN. Kasi halatang funded yung PGMN. Eh. Ibig sabihin, hindi funded. I'm not saying na someone is funding them. What I'm saying is may pera sila. Ibig sabihin, kasi malakas yung, yung kanilang studio, may opisina. Hindi sila yung mga vlogger na kumuha ng camera, kumuha ng cellphone, tapos nag-video. Hindi ganun. Talagang organized. As a matter of fact, meron pang isang host doon na gumagaya kay Mocha. Yung style niya, ginagaya si Mocha. At marami nagsasabi niyan. Kaya lang, sabi ko nga kay, sa mga taong nakakausap ko, always, lagi ko nakakausap to, maging wais kayo. Always let time be your friend. Dapat yung panahon. Dahil ang panahon will reveal the true colors of a person or persons o mga groups. Bakit? Nung nabalitaan namin yan, di umano daw na ang nasa likod ng PGMN ay si Franco Mabanta. Medyo na kami. Sabi ko, bakit all of a sudden, nabuo bigla ito nung nawala siya after, tapos bigla nabuo ito. Anong agenda nito? Tapos yung tinitingnan namin, ito observation lang ho ito. Ito observation, not fact. Nung tinitingnan namin, banat ng banat sa mga Marcos, pero hindi bumabanat kay Romualdez. Nagtataka kami ngayon, sabi ko. Maraming mga balagera na nagtataka. Yung mga dati rin niyang kasamahan, nagtataka rin. Hanggang meron nagsabi sa akin, di umano, ay ito daw ay okay? Allege. Ito daw ay hawak ni Romualdez. We do not know kung totoo yun. As a matter of fact, never ko nilabas yun. Kaya nung nabalitaan ko ito, nagulat ako. What is this? Kabayong buntis. Ano to? Di ba? Parang, akala ko ba yung bali-balita, yung chismis na kinikwento na hawak daw ito ni Romualdez, biglang eto lumabas. Na tila kinikikilan daw si Romualdez. Kinikwento ko sa inyo yung nalalaman ko. Kinikwento ko sa inyo yung buong picture at chismisan sa social media, lalong-lalo na sa mga vlogger. Ngayon, eto, naglabas si Auntie Claire ng video. Ha? At ang lupit ng video na ito, papakita ko sa inyo, para mabigyan ko kayo ng konteksto. Ha? Para masabi ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi importante ito eh. Wait lang ha. Asan na yun? Bakit di ko nailagay? Ay, sorry. Hindi ko ata nailagay. Dali, hanapin ko lang. Yung kung saan Ito. Magandang hapon, Yusek. Okay. Baka may reaction Yan. Importante yan. sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speak. Huwag kayong kukurap ha. Maganda tong video na to. Ipapaliwanag ko sa inyo yung picture. Kasi alam ko yung picture na yan eh. Okay? Alam ko yung picture na yan, kaya huwag kayong kukurap. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaign? Kilala daw ba siya ni Marcos? Yan ang tanong. Etong si Yusek Castro, bago lang to eh. Wala tong alam. Hindi to kasama nung panahon na nangangampanya si Pangulong Duterte, panahon naging presidente si Duterte, panahon na naging presidente si Marcos, panahon na nangangampanya si Marcos. Wala pa itong Yusek Castro na to. Nagmamagaling ito. Yan ang una. Kasi bakit? Dating anti-Marcos ito eh.
Naging Marcos loyalist na lang ito nung naging nung na-hire na siya. Recent lang yon, 2 years ago, 1 year ago, if I'm not mistaken. Pero wala ito sa eksena nun kasi kilala namin ang bawat isa. Lahat po ng mga vlogger, OG po kami dyan eh. So alam ko kung sino-sino talaga yung, eto, Duterte loyal to. Eto, political butterfly to. Alam namin, kilala namin. Kaya ang dami ngayon, sa totoo lang ha, wag ko kayo magagalit, napakaraming vlogger ngayon ginagamit lang ang mga Duterte para sa sarili nilang channel o vlog. Para lumago. Kasi nakita nila, madami ang Duterte supporter. At minsan, madaling malinlang yung iba. Kaya ang dami dyan, Marcos loyalist naman. Pero sa totoo lang, dahil nakita nila, uy, malakas ang Duterte dun tayo. Hindi mga OG yan. Kilala ko yung mga OG, o sabihin natin mga original, na lumipat sa Marcos, tas bumalik. Wala namang masama dun. Kasi mali mo, na-realize sila na nabudol talaga sila. Pero kilala ko talaga yung solidong Marcos, tapos nung malalaglag na si Marcos, lumipat na. Alam kasi nila ang galawan sa social media. Ang pakialam nila, yung content and views dahil dun sila kumikita. Not really because they are fighting for our country. Campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Anong karapatan mong sabihin yan? Wala ka nga nun eh. Hindi siya kaibigan daw ni Marcos. Mamaya ipapakita natin yung mga picture na nagpapatunay na kaibigan ito ni Marcos. At ipapaliwanag ko yung bawat picture. Hindi lang basta ipinost. Yung konteksto ng picture na yon. At eto, sinasabi niya, hindi daw siya kaibigan. This is totally a lie. Alam ng lahat ng mga political vlogger na matagal na nagbablog since 2015, 13, 14, alam nila lahat at alam naming lahat na si Mabanta ay malapit sa mga Marcos. Hindi ka nga makakalapit noon kay Marcos, kaming mga vlogger, hanggang hindi dumadaan sa kanya. Kaya wag mo kaming ululin. Wala kang alam. Yan ang totoo. Wala kang alam. Kami, ilang beses na po kami nakapunta dyan nung panahon na sila hindi pa presidente. At alam po namin, ang contact po namin noon mismo ay itong si Mabanta. Wala po akong sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, sigurado kung kaibigan ni Mabanta, si Marcos. At may mga picture yan. Pero mamaya na yan, ito munang picture na pinakita niya, ipapaliwanag ko sa inyo. Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Tingnan niyo yan. Okay? Hulaan ninyo kung saan yan. Kung makikita ninyo, yan mismo ay yung sa hall sa Malacanang. Tingnan niyo yung likod. Alam namin yan. Alam niyo kung bakit? Yan yung isa sa mga event na inorganize ng PCO na si Mocha ang nag-organize. Yan yung event na kung saan nagkakaroon ng Christmas party sa mga vloggers nun. Na si Mocha ang isa sa mga nag-organize dyan. Ayan yung nasa likod. Kita nyo yung Malacanang? Ayan yan yung parang nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. Dyan, ine-entertain yung mga guest. At yan hindi naman tinatago. Yan talaga yung panahon na Pangulo na si Pangulong Duterte. Okay? Ipapaliwanag ko pa. Yan ay lahat po ng mga vlogger, imbitado ho dyan na sumusuporta. At alam ko, nung time na yan, nanliligaw, di umano, allegedly, si Franco Mabanta sa mga Duterte. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng panliligaw. Yung nagpapalakas ba? Yung nagpaparamdam. Since kaibigan naman namin yan, why not pumunta? Kung if you are saying that you are do you want to meet the president, why not? Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, maraming mga lumalapit kay Mocha na gusto makilala si Pangulong Duterte. At sinasabi namin, Mr. President, ito, katulad nung naalala nyo yung mga ETA,
Si Mocha nagdala dun. So, wala namang problema kay Pangulong Duterte. But it doesn't mean ito si Franco Mabanta. Kaya nga sinasabi ko na ang konteksto ng photo na yan. Oh, pangalawa. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Yan pangalawa. Nakita niyo yan? Yan po yung tapang at malasakit na ginawa noon. After maging presidente si Pangulong Duterte, naggumawa ng grupo si VP Sara Duterte kasama actually ang mga Cayetano noong time na yon. Pero yan yung time na yan na nagpapalakas din si Amy Marcos. Sa katunayan, ito senaryo niyan. Ikikwento ko sa inyo para alam ninyo. Yan tapang at malasakit na yan, sa Taguig ginawa yan. Okay? Yan po yung magkakasama si VP Sara, Cayetano, tapos yung etong si attorney. Attorney yan, yung isang katabi niya eh. Okay? Tapos, syempre, inimbitahan yung mga gustong sumuporta sa tapang at malasakit na organisasyon. Yan yung organisasyon na binuo ni VP Sara Duterte. Remember, di ba, may hugpo ng pagbabago nun? Tapos eto, di ba? As eventually, nawala ito eh. Kasi nga, magkaroon ng konting problema between, di ko alam if this is true or until now, ganyan pa ba, yung nagkaroon ng problema between BP Sara at saka si Cayetano. Alam nyo kung bakit? Dahil may yung bayot na nuhol. Kasi yung bayot na yun, hindi ko sasabihin kung sino yung bayot na yun mahilig manggulo yun eh. Nanuhol yun, bumulong-bulong dun sa kasama nilang isa pang bayot na hanggang nagkaroon ng konting kiskisan. Yan yung time na yan. At yung time na yan, magkakabati pa yan sila bayot. At saka to sila Mabanta. So, alam mo yon, they're trying to be close with the Duterte. Okay? That is before. That is during the presidency of PRRD. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit importante yan. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Anong kinaugnayan ni Harry Roque dyan? Alam nyo kung bakit? Okay. Eto, di ba, naikwento ko sa inyo yung simula. Ano yung simula? Na supposedly, ang close ni Mabanta ay ang mga Marcos. Pero dahil kay Bayot, naitsapuera si Mabanta. Si Mabanta ngayon, at that time, hindi ko alam kung siya ba ay nanliligaw o gusto magpalakas sa mga Duterte o gustong maging kliyente mga Duterte. Kaya lang, again, knowing the Duterte, hindi ho sila kumakagat sa ganyan. Gusto nyo pa ng balita? Merong isang vlogger na yung pangit, yung gawa ng itsura niya. Nakala mo pa social pa English. Di ko lang sasabihin ko ano pangalan. Na ngayon, kulang na lang higupin ng puwet ni Romualdez. Oh, pasosyal yun, pero pag nakita mo sa personal yun, naku, tindi ng filter nun sa social media. Pero nakita mo sa personal, parang, ito ba yung barker? Hindi ko naman nilalait yung mga barker pero basta, iba yung kanyang presentation sa social media, pasosyal siya, pero sa totoo lang, jolog yun, squammy yun. Alam nyo ba na lumapit din yon sa mga Duterte at naniningil ng 2 milyon kada buwan? At dahil doon, turn off si Pangulong Duterte. At dahil doon, ban sa Malacanang yun. Na-meet niya na yun, may makikita yung picture niya kasama yun. Ban na yun sa Malacanang. Bakit? Kasi nga, ayaw ng mga Duterte ang ganyan. Yung naniningil, ginagawa silang kliyente. Dahil sa kanila, ito nga ang problema sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi sila yung typical politician na they would hire social media vloggers, trolls, just to defend them. Maniwala kayo sa hindi nila gagawin yan. Kaya nga kaliwat kanan ng tira sa kanila eh. Nung panahon na si Pangulong Duterte ay presidente,
sa PCO, ito, kaalaman ko din ito. Merong budget ang mga media under PCO. PCOO pa dati. Ito, naku, ayoko na lang magsalita. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Yung quote-unquote mga allowances, pabaon, palibre, pa-laptop, pa-NMAX ng Malacanang. Kaya, ultimong mga media na nasa loob ng Malacanang binabanatan siya. Kaliwat kanan. Kasi nga dahil doon. Walang freebie sa mga biyahe. Kanya-kanya kayo. Kaya nga ngayong pansinin nyo, ina mga sip-sip yung mga yan na media na naandyan. Hindi ko alam kung binalik, pero ang sigurado tayo kasama sa eroplano pag bumabiyahe sila. Kasi nung mga panahon ni Pangulong Duterte, kaya galit na galit sila kay Mocha kasi si Mocha nasa eroplano ng presidente. Kasi nga official siya eh. Official siya eh. Yung mga media hindi pinasasakay. Ano kayo, libre? Maggastos kayo, hindi kayo official. Gumastos kayo ng sarili ninyo. At dahil silang gumagastos sa sarili nila, at naiinggit sila kay Mocha kasi parang ang tingin nila kay Mocha social media lang yan, bakit yan ng ano? Official nga si Mocha eh, tanga-tanga nyo. Dahil doon, nagagalit yung media, kaya kaliwat kanan ang birada kay Pangulong Duterte. Kasi nga, once again, hindi ko inaangat si Mocha dito, ang sinasabi ko dito, hindi ugali ng mga Duterte ang magbayad sa mga operator. Hindi niya ugali yan. Bakit? Alam mo kung bakit? Kayo mismo, ako mismo, lahat tayo. We are not paid. We support Duterte because we want a president na kamay ang bakal. Mali. Bakal ang kamay. Kamay ang bakal. Bakal ang kamay. Di ba? Yun ang gusto natin eh. We want the Duterte kind of leadership. At nagkakasundo tayo dyan. Hindi natin kailangan mag-usap-usap o para ilabas ito o ito. Hindi. Bakit? Kasi nga, gusto natin ng ganyang klaseng leadership. It's organic. Yan ang hindi nila malunok. Kaya nga kaliwat ka na sasabihin, bayad ka ba? Paano magbabayad ang mga Duterte? Mga animal kayo, wala nang ang pera, ubus na. Kung alam nyo lang, hindi nyo kasi alam eh. Kung alam nyo lang kung gaano nakaubos ang pera ng mga Duterte dahil sa gastos sa pagpunta sa mga dahig, gastos sa mga abogado, kung alam nyo lang kung papaano nagsusurvive, malalaglag kayo sa upuan. Totoo. At kung sino ang totoong mga kaibigan na sumusuporta, di ko nasasabihin sa inyo. Kasi sasabihin nyo na naman, porket nang ka sa SMNI ka, hindi. May clue na yun ha, pag di nyo pa nag-gets. Nag-gets nyo? Anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi gagawin ng mga Duterte na magkaroon ng mga bayarang ganyan. And we all know, lahat po kami noong panahon ng 2016 and 2022, alam namin na si Mabanta ay hindi simpleng vlogger. Ito'y talagang merong kumpanya at matinding operator nito. Actually, before pa ng PGMN, alam na namin yan. Naririnig na namin na operator or something like that. Hindi kami umiimik. Kasi syempre, wala namang confirmation. Until lumabas yung PGMN. At napabalita na kanya yon. Ibig sabihin, talagang meron pala talaga itong tao na ito. Hindi lang pala ito yung ang tawag dito, yung social climber na naka-Amerikana lagi. Hindi pala ganun. Talagang meron siyang malaking kumpanya, PGMN, nakita nyo naman yon, ang lakas ng nila, ng paggawa nila ng mga content, mga online, at talaga may studio. So doon na namin na-confirm na talaga pala merong itong kumpanya si Mabanta. Ngayon, eto na. Ipakita naman muna natin yung connection niya sa mga Marcos. At kailan ba yun? Natutugma sa kwento ko sa inyo. Ito, halimbawa dito. Wait lang ha. Chotomate. Yan. Malacanang Palace. So, sa tingin nyo, kailan yan?
yung presidente ni sa Marcos. Di ba? Eto. February 26, 2018, Makati, Philippines, South Forbes Park. Kanino yan? Sa bahay mismo ni Marcos. Nakapunta na po tayo dyan. Pero hindi ko nakita yung aso. Pero sa bahay po mismo yan ni Marcos. Ayan na, nakasulat na. Sa Forbes Park. Diba? Doon siya pumupunta mismo. 2018 ha. Ito yung mga panahon na sila pa ang close. Hindi pa si Bayot. Okay? Ito naman yung vlog na ni Marcos. Alam niyo, gumagawa-gawa siya ng vlog. Ang nagdidirect nun, ito, si Mabanta. Ito yung mga panahon na naitsipwera si Mabanta, pero nabuking kasi si Bayot. Si Bayot, nung nabuking siya, nagpunta siya ng ibang bansa. At di ko alam kung anong ginawa niya, kung nagpagamot ba siya doon, nag-aral ba siya doon, di ko alam. Basta nagpunta siya sa ibang bansa. Paldung-paldo na siya. Tapos, bumalik si Mabanta. Ayan na yun. Yung nagdidirect na siya ng mga vlog-vlog ni Marcos. So makikita ninyo, hindi pa presidente si Marcos, close na si Mabanta. At nung naging presidente na si Marcos, naglalabas na ng mga vlog, si Mabanta pa rin ang kasama niya. Eto. May 1. May jet lag pa daw siya. Nagkaroon siya ng surprise birthday party sa buhay niya. First, I never had a surprise birthday party. Sino ang nagpa-birthday party sa kanya? Si Tito Bongbong at Tita Lisa. Dito, sobrang sinungaling ni Auntie Claire. Kasi eto nga mismo ang mismong nagsasabi na sinurprise siya ay si Tito at saka si Tita. Si Tito Bongbong at si Tita Lisa Marcos. Auntie Claire, kung hindi ka kaibigan, iso-surprise birthday party ka ba? Ha? Ano ka, tanga? Bobo? Sinurprise birthday party ka pero hindi kayo magkaibigan. Ano yun? Wala lang. Trip ko lang. Sa surprise birthday party ko yung kapitbahay ko. O yung kaaway ko, sa surprise birthday party ko. So sinungaling na sinungaling si Auntie Claire dito. Dito, patunay ito. Baka sabihin ninyo, ano lang ito? Tawag dito? AI lang. Ito pa, may ano pa. Ayan, may video. Tinanggal ko lang yung audio kasi alam mo naman, makaka-copyright tayo. Happy birthday to you! Sino pa yayakap? Oy, may yumakap pa. Sino yon? Sino yung yumakap na yon? Ayun. Ito. Ayun. Sino yan? Ayun. Sino yon? Yung maliit na yon. Anak ba yan? Ayun, sino yon? Sino ulit to? Hindi kaibigan, yayakap? Auntie Claire, hindi kaibigan, yayakap. Ano, Kylo? Yakapin mo nga yung kapitbahay mo, hindi mo kakilala. Yung kaaway mo, yakapin mo, ha? Napakasinungaling mo. Ayan. Pinakita natin, ha? Gagalit niyo ako, eh. Ito pa. January 8, 2018. Is with Sandro Marcos. Hindi lang pala ang tatay ang kaibigan. Ano namang kaaway niya yan?
tandaan ninyo, that time, malamang sa malamang, si Sandro Marcos ba congressman na yun? O noong 2025? Hindi, alam ko, congressman na siya niyan eh. Ay, hindi pa pala, sorry, hindi pa pala. 2022 pa pala. Okay, 2022. Pero, isipin niyo yan, noon pa lang, magkaibigan na sila. Ito pa. O, yan. Belated happy birthday to my brother Sandro. Uy, brother pa pala. Hindi pa pala kayo magkaibigan. Kapatid pa ang turing mo sa kanya. Grabe, no? Saan to? Sa London. London Bridge. 2019. So, ibig sabihin, hindi po state visit yan ni Marcos kasi hindi pa siya presidente niyan. So, nagkikita na sila nung anak ni Marcos pero hindi sila magkaibigan. Hindi sila magkaibigan. Okay? Hindi po sila magkaibigan. Sila po'y magkaaway. Sabi ni Auntie Claire, di daw sila magkaibigan. Oh, ito pa. Ito, sa Malacanang na ito, yung nandyan pa, yung buhay pa si Enrile noon. Oh. Kailan ito? Ito rin yung panahon na na presidente na, hindi, 2021. Ito ata yung yung pagkaalala ko, ito po yung dinedirect niya yung show ni Enrile at saka ni sandali. Yan yung time na yon. Hindi ko alam kung hindi pa pala kasi Malacanang yun eh. Iba pa to. Ito'y dinedirect lang niya yung di ba alam ko kasi parang may alitan ata si Enrile noon tsaka si Marcos eh. Di ba? Dahil sa nangyari nung unang panahon. Nung sa tatay niya. So, ayan. Hindi siya close. Eto mga kababayan, makinig kayo Let's use the same judgment that you're telling us about Madriaga. Si Madriaga may video, may picture, pero kitang-kita naman natin doon na yung kanyang picture parang picture lang ng mga fans. Yung style at video niya parang video lang ng mga fans o ng mga ordinary supporter. Pero itong si Mabanta, hindi siya ordinary supporter. Talagang party siya. At again, ulitin ko, hinire po siya. Hindi po ako nagsabi niyan. Diba? Hinire po siya as social media director. So, why would you hire someone na wala kang tiwala at wala kang kahit papaanong relationship or any friendship? That's foolishness. Kaya alam mo, ikaw, Auntie Claire, isa kang napakasinungaling. Ngayon mga kababayan, we already established the relationship of Franco Mabanta with Bongbong Marcos. May mga haka-haka pang ibang lumalabas. Panoorin natin to ha. Is it okay to ask why are you here? We're being blamed for extortion. It's not true. Sorry, can I get your name, sir? My name Sandali lang ha. Oh. Iihi lang ako. Tuloy nyo, i-play lang natin yan para maintindihan niya. Oh, you're Franco. And you're famous, no? yeah, I guess now more. Okay, you just celebrated your anniversary, right? The PG event. No, like last January. Oh, how was it? How was your... Okay. Thank you. Okay, thank you. Oh, sorry, what are you doing here in Pasig? I'll discuss it later. Okay. Thank you. Just double checking. Sorry, I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos, is that true? No, we weren't extorting. But is it true you're going to do an episode about corruption? We weren't extorting any money. No, I mean, are you really going to do an episode about corruption? We're not extorting any money. And sorry, my question was about an episode on corruption. Are you going to do I'll that? wait for my lawyers to arrive. All right, thank you. Wait,
Daming pera. Kala ko naka-freeze. Kala ko ba naka-freeze yan? Bakit daming pera? Malalaking maleta. Tapos, Na-observe ko doon sa pera, hindi ba peke? Joke lang ha. Kasi, bakit parang malutong, parang press na press galing sa microwave? Parang galing talaga sa bangko, no? Ang lupit! Bakit ko sabing press na press? Ibig sabihin, bagong kuha. sumunod sila Ray. Dala nila rin yung original na pera. Ngayon, pagdating dito, siyempre, Pakita natin ngayon yung press con ni NBI. Kasi may problema ako dito. Sa totoo lang. Ako, eto ha, sang-ayon ako sa ginawa nila ng NBI. Kung ito'y totoo, kasi again, marami nagki-question na scripted lang daw ito, ganyan-ganyan, bla bla bla. Ako sa tingin ko, hindi naman siya scripted. Sa tingin ko, totoo. Kasi malamang sa malamang, dahil nga sa pagkaalam ko at pagkakilala ko sa mga taong involved, mukhang may nangyari talaga. Ngayon, let the court decide kung there is a true, masasabi nating extortion. But again, assuming that there is a true extortion na nangyari,